Ako nga pala si Simon. 35 years old na ngayon. May trabaho at pamilya na rin. Ang ilalahad kong kwento ay nangyari nung nasa 20s pa lamang ako. Isang babae ang minsang dumaan sa buhay ko na hindi ko malimutan. Siya, si Gemma. Girlfriend siya dati ng dad ko. Pero hindi sila nagkatuluyan dahil nakasalang airpot ko sa isa pa niyang kasintahan na malayo sa amin. Tita nga pala ang tawag ko kay Gemma that time. Si Tita Gemma ay nagtatrabaho sa isang company bilang manager. Nasa mid-30s na rin siya that time at ako naman ay nasa 20s pa lang. Mestiza at makinis si Gemma na kung titingnan ay parang college student lang to dahil mukhang bata ito tignan sa edad niya. Wala akong naramdamang anuman sa kanya noon hanggang sa dumating ang araw na nag-away sila ni Dad. Kahit na nagkalabuan sila, ay may communication pa rin kami ni Gemma. Ang dad ko naman ay patuloy pa rin nagpapadala ng bulaklak at pasalubong kay Gemma para ito ay suyuin. At ako naman ang lagi niyang inuutusan para dalhin ang mga yon sa opisina niya. Minsan lumalabas din kami ni Gemma. Pero kasama ko pa noon ang girlfriend ko. Hanggang isang araw, nag-aya si Tita Gemma na lumabas pero kaming dalawa na lang dahil hindi nakasama ang girlfriend ko. Dito nagsimula ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Naghahanda na ako para makipagkita kay Gemma nang tumunog ang cellphone ko. Medyo malilate ako. Order ka na ng maiinom mo habang hinihintay mo ko. Text ni Tita Gemma sa akin. Okay po. Ingat kayo Reply ko naman. Dumating ako sa resto bar na napag-usapan namin. Umorder na ako ng beer. Hindi naman ako hard drinker. Kaya San Mig Light lang ang iniinom ko. Napangalahati ko na ang iniinom ko nang dumating si Gemma. Paglapit niya sa akin ay bumeso siya at nagising ang diwa ko sa nakita ko. First time ko siyang makita na naka-leggings na talaga namang humulma ang balingkinitang katawan niya. Naka-v-neck na t-shirt din siya noon, kaya't konting yuko lang ay magandang tanawin na ang iyong matatanaw. Oh, para ka nakakita ng bulto. Ang sabi niya sa akin. Ang hot mo po kasi ngayon. Nabigla ako sa sinabi ko. Buti na lamang at nakita ko siyang humiti. Talaga ba? Bakit pinagpalit na yata ako ng papa mo sa matabang kwago? Sabay tawa niya. Nagkatawanan na lang kami. Order mo rin ako ng Sunmig? Utos niya sa akin. Ha? Iinom kayo? Tanong ko. Ngayon lang naman. Para maiba naman. Okay, sige. Anong gusto mong pulutan, tita? Tanong ko. Bahala ka na. Kaya umorder na lang ako ng mga kahit anong pagkain. Pangalawang bote na ni Gemma. At ako naman ay pangatlong bote nang nag-aya siyang umuwi sa kanila. Gusto niya na po bang umuwi? Sa bahay na lang siguro natin to ituloy. Bili na lang tayo ng beer at take out na lang tayo ng pagkain. Maingay na dito Watch na lang tayo ng movie habang umiinom. Ang sabi niya. Hindi kaya tayo makaistorbo sa inyo? Tanong ko naman.
out of town yung mga kasama ko sa bahay. Kaya pwede ka na rin matulog doon. Bigla akong ginanahan sa sinabi ni Tita Gemma. Naisip ko lang kung anong pwedeng mangyari sa amin. Lalo't kami lang dalawa doon at nakainom pa. Dumating na nga kami sa bahay nila mga 11 p.m. Niready niya na ang pulutan. Ako naman ay nagbukas ng 2 bote at inilagay ang iba sa ref para hindi mawala ang lamig. Sandali lang Simona, magbibihis lang ako. Feel at home, okay? Sige po, no worries, sagot ko. Habang tinitingnan ko ang pwede naming panoorin, biglang lumabas si Gemma na naka-short lang ng maiksing-maiksi at white t-shirt na manipis. Napalunok ako bigla sa mga naaninag ko. Sigurado kong hindi na siya nagsuot pa ng pang-ilalim. Natulala ka na naman. Ang hot you talaga at ang ganda pa. Parang nasa 20s lang si Gemma sa itsura niya. Dadaigin niya siguro ang mga dalaga pa. Palibhasa manager sa isang company, kaya sobrang alaga niya rin sa sarili. Parang hindi nagkaroon ng peklat o sugat ang mga hita at binti niya sa sobrang kinis at puti. Bigla akong nakita si Gemma na nakatingin sa akin. Nahuli niya kasi akong nakatingin sa harapan niya. Nang yumuko ito para ilapag ang ibang pagkain sa maliit na mesa. Hindi naman siya mukhang galit. Bagkus nakangiti pa nga siya at nagtanong kung sexy daw ba siya. Siyempre po, pautal kong sagot. Talaga ba? Opo, kung wala lang akong girlfriend ngayon, baka nga niligawan na kita eh. Bolero ka talaga. Simulan na nga natin. May nagustuhan ka na bang panoorin? Kayo na lang po yung pumili. Sagot ko. Okay, kung gusto mo nga palang magpalit ng suot dyan para mapresuhan ka, may shorts pa naman ang dati kong asawa dyan. Si Tita Gemma nga pala ay matagal lang hiwalay sa asawa at may iba na ring pamilya ang dati niyang husband. Sige nga po, pahiram na po para makapagpalit na, sagot ko. Habang ako ay nagpapalit at naka-boxer short na lang, ay biglang sumulyap si Gemma sa pinto at tinanong kung kasya yung shorts na binigay niya. Pero bigla siyang napalingon sa nakabukol sa boxer shorts ko. Ang tagal niyang nakatingin doon. Kaya ang ginawa ko ay humarap pa ako lalo sa kanya. Nang patay mali siya, tsaka ako isinuot ang shorts na ipinahiram niya. Napakagadlabi si Tita Gemma ng palihim. Pero nakita ko yun. Hanggang sa bigla siyang nag-aya sa sala upang ituloy na ang inuman namin. Habang nagkukwentuhan kami ni Gemma, ay hindi ko maiwasan na hindi mapatingin sa katawan niya. At ganun din siya sa akin. Magkatabi lang kasi kami sa sofa, pero hindi magkadikit. Simon, ilang taon na kayo ng girlfriend mo? Tanong niya. 3 years na rin pong mahigit. Bakit po? Tanong ko. Buti hindi nabubuntis yung nobya mo. Nagulat ako sa tanong niya, pero hindi ako nagpalata. Marunong po kasing nobya ko, tsaka gumagamit po kami ng before and after. Naku, yan ang hindi namin nagawa dahil masyadong mahilig ang ex-husband ko. Kaya yun, nagkaanak agad kami kahit hindi pa kami kasal noon. Si dad po, may nangyari na sa inyo? Tanong ko. Munti ka na, pero tumanggi ako eh.
Gusto ko kasing mapawalang bisa muna yung dati kong kasal bago ko ibigay sa kanya ang gusto niya. Yan din ang dahilan kung bakit kami nag-away ngayon. Hay, ang laki ng sinayang ni Dad kung papakawalan ka niya, ang sabi ko. Bakit naman? Tanong niya. Medyo may tama na rin si Gemma, kaya itinuloy ko na ang kapilihan ko dahil baka sakaling bumigay siya. Naku, kung makikita lang ni Dad yung nasa harapan ko ngayon, sigurado may inggit yun. Bakit? Ano bang nasa harapan mo? Sabay ngiti ni Gemma. Isang nakakaakit na dalaga. Sagot ko naman. Bolero, marami ka na sigurong natikman sa pambobola mo, no? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kung pwede nga lang maging girlfriend ko kayo, edi nilagawan ko na kayo. Bakit? Pwede mo naman akong maging girlfriend eh. Gusto mo ba? Malambing niyang tanong. Gustong gusto, syempre. Sagot ko agad. O sige, pero sikreto na lang natin yan ha. Masyado na kasi akong madanda para sa'yo. Yes! Pwede bang pakis? Diretsahan kong tanong. Sa puntong yon ay hindi sumagot pa si Gemma. Tumitig lang siya sa akin. Tsaka unti-unti itong dumikit sa akin at malambing niya akong sinunggaban sa labi. Nanginginig pa nga ako nung oras na yun dahil hindi ako makapaniwala na mapapapayag ko siya sa nais ko. Naramdaman ko na yumakap na sa akin si Tita Gemma. Kaya yumakap na rin ako sa kanya. Sa gigil ko nga ay napahaplos ako sa kung saan-saan at nakita kong pumungay ang kanyang mga mata. Pero bigla niya rin akong inawat nang tumaas ang kamay ko sa shorts niya. Tama na muna yan. Hanggang dyan lang muna. Sabay ngiti ni Gemma na nakatingin sa akin. Kahit gigil na ako nung oras na yon, ay pinilit kong kumalma. Baka mamaya mainis siya at baka wala pa akong mapala. Nagpatuloy ang inuman namin habang nanunood. Pero ngayon ay nakahawak na ako sa bewang niya. Okay ka lang ba? Bitin ba? Gusto mo bang ituloy? Biglang tanong niya sa akin. Pwede po ba? Tanong ko naman. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang sa panunood. Pupunta na sana ako sa banyo nang bigla niya akong hatakin at napaupo ulit ako sa sofa sabay sabing, "Help? Saan ka pupunta, baby? Ayaw mo ba dito? Bahala ka, baka magbago pa yung isip ko." Pagkarinig ko noon, ay naitula ko si Gemma ng dahan-dahan pahiga sa sofa. Hanggang sa hindi na namin namalayan, na unti-unti nang nagkalat ang masuot namin sa sahig. Dinaig pa niya ang girlfriend ko nang masilayan ko ang buong ganda ni Gemma. Mas hot pala pag mas matandang babae? Sa isip-isip ko. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras. Parehas kaming gigil na gigil sa isa't isa. Agad akong lumusong at walang sabi-sabing bigla na lang iniyakap ni Gemma ang dalawa niyang paa sa likuran ko. Tila ayaw niya akong pakawala ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay napakagat na lang si Gemma sa balikat ko nang maramdaman ang pag-iisa naming dalawa. Sa matagal na panahon ay ngayon lang niya ulit ibinigay ang sarili niya sa isang lalaki. Halos mapasigaw siya noon at panayang banggit sa pangalan ko
dahil sa tindi ng tinatamasa. Kita ko rin na napaluha ito sa sobrang kasiyahan ng oras na yun. Hanggang sa hingal na hingal kaming bumagsak pareho. Hindi ko inakalang papatol sa akin ang nobya ng airpot ko na isang manager na sexy na at napakaganda pa. Mas bata lang ang girlfriend ko. Pero sa tingin ko, mas panalo si Tita Gemma. Sana mapagbigyan mo ko pag kailangan ko ulit baby. Malambing niyang sabi. Kahit kailan mo gusto, tita. Nandito ako palagi para sa'yo. Ang sagot ko sa kanya. Nangiti na lang si Gemma sa sagot ko. At simula noon ay nagpatuloy ang lihim na relasyon namin ni Gemma. Ilang ulit pang may namagitan sa amin. Kahit pa nagkaayos na sila ni Dad, pero kalaunan din ay naghiwalay. Sa ngayon, matagal na rin kaming walang komunikasyon ni Gemma. Simula nung makasal ako at magkaroon ng anak. Pero kahit ganon, ay masayang-masaya ako sa alaalang yun na minsan ay nagbigay buhay sa aking pagkabata. Hanggang dito na lang po, kinabukasan, araw ng Martes. Maaga muling nagising si Mayan. Naghain ulit ito ng masarap na agahan at nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa ni Mike. Wala namang 30 minuto ang lumipas nang bumangon na rin si Mike ng kwarto. Masaya silang dalawa na nag-almusal at nagkwentuhan. Pasado 6:33 a.m. nang magpaalam na si Mike na mauuna na itong pumasok sa trabaho. Isang matamis na halik ang ginawa ni Mike sa chinitang misis bago ito tuluyang umalis. Nang dumating sa kanyang pinagtatrabahuhan si Mike, ay agad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigang si George. Uy pre, basta! Bati ni Mike sa kaibigan. Ayos lang naman pre. Sagot naman ito sa kanya na may ngiti. Okay naman na silang dalawa dahil sa naging maayos na ang usapan nila kagabi. Parang wala na ring nangyaring hindi maganda dahil muling bumalik ang kanilang masigla at masayang pagsasama. Nakwento pa ni Mike na hinahanap siya ni Mayan kagabi. Biglang ang naalala din ni George na dapat nga pala ay may inuman sila sa bahay nito kahapon. Pero nawala na rin sa isip niya ang bagay na to dahil sa labis na pagkainis sa kaibigan. Nag-fist bump ang dalawa bago tuluyang naghiwalay para gampanan na ang kani-kanilang mga trabaho. Naging maayos ang araw na yun sa pagitan ni Mike at George. Bago sila maghiwalay, ay pinaalalahanan pa ni George si Mike na sa makalawa ay tuloy sila sa bahay nito. Hindi maipaliwanag ni Mike. Pero biglang nawala ang dating excitement na bumabalot sa kanya sa tuwing magiinuman sila sa bahay nila George at makikita ang sexy at mistisang misis nitong si Cathy. Dahil na rin siguro sa pagkatalong nalasap nito kung saan hindi pa niya nababayaran ang atraso kay George. Ang ipatikim ang maganda niya at morenang misis na si Mayan. Huwebes ng hapon, nang makita ni Mike si George na naghihintay sa kanya sa parking lot. Nakasakay na ito sa motorsiklo nito. Tagal mo naman pre. Banggit nito kay Mike bago isuot ang helmet nito. Pasensya na paring George.
May pahabol pa kasing report kaya nagpa-print pa ako. Paliwanag nito habang inaayos din ang sarili sa motor at saka isinuot na ang kanyang helmet. Agad silang bumiyahe papunta sa bahay nila George. Nagulat si Mike nang sinalubong sila ni Cathy. Gaya ng dati ay maikling short at nakasando lamang ito. "Hi pare!" Bati sa kanya ng mistisang si Cathy. "Hi Mare, wala ka yatang pasok?" Tanong agad ni Mike pagkatanggal niya ng kanyang helmet. "Meron. Maaga lang kaming nakauwi. At maaga kasing nagsara yung store kaya maaga rin kami nakauwi. Brownout kasi kanina eh." Paliwanag naman ito. Matipid na sagot ni Mike na pilit iniiwasang tingnan ang maputing katawan ng babae. Ayaw na kasi niyang mahulog muli sa kamandag nito na madalas lumalason sa kanyang isipan, lalo pa at madalas niyang makita ang mga malulusog na yun sa harap ng kanyang kumari. Gaya ng dati, litaw na naman ito dahil sa suot na sando. Bumaling ng tingin si Mike sa malayo nang pumasok si Cathy sa loob ng bahay. Ayaw din kasi muna niyang makita ang makikinis at mapuputi nitong mga hita. Umupo muna sa sofa si Mike habang hinihintay ang kanyang kumparing si George. Samantalang si Cathy naman ay nasa kusina at nag-aasikaso. Maya-maya ay may bitbit na tong 2 plato kung saan nakahain ang kanilang magiging pulutan. "Tulungan na kita, Cathy." Tatayo sana si Mike para kuhanin ang bitbit nito. "Upo ka lang dyan pare, akong bahala sa'yo." Malambing na sambit ni Cathy kasabay ang pag-iling. Hindi na tuloy nakakibo si Mike na minasdan na lamang ang magandang misis ng kanyang kumpare. Sa pagyuko ni Cathy, para ilapag ang mga dala ay napalunok ng matindi si Mike. Muli na naman kasi niyang nasilayan ang iniiwas-iwasan na niyang makita kay Cathy. Bahagyang kumabog na naman ang puso ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ngayon. Alam niyang dapat na siyang tumigil dahil sa kinarma na siya sa pagpapantasyang ginagawa kay Cathy noon pa. Ngayong nasa harap na naman niya ang batang mistisa at sexy na asawa ng kanyang kaibigan, ay muli na namang naaalipin ang kanyang isipan. Bumalik ang panggigigil niya kay Cathy. At muli na namang nabuhay ang pagkatakam niya na ilang araw din niyang nakalimutan simula nang matalo siya sa pustahan nilang magkaibigan. Natigilan lang si Mike nang mapansin ang paglabas ni George mula sa silid nilang mag-asawa. Bago umupo, ay binuksan muna nito ang malaking TV at naghanap ng magandang palabas. Sa pagbalik ni Cathy mula sa kusina, ay bitbit naman ito ang isang bucket ng Colt 45 na paboritong inumin ng dalawa. Muli na namang nabiyayaan si Mike ng panibago at nakakaakit na tanawin, hatid ng muling pagyuko ni Cathy. Madalas ay nagtataka ito sa mag-asawa. Talaga bang ganito lang kumilos si Cathy na tipong kaunting galaw lang ay agad mo nang makikita ang mga tinatago nito sa sarili? Samantalang si George naman ay parang walang pakialam sa ayos ng kanyang magandang may bahay.
Matapos noon, ay inabutan na siya ni George ng isang bote ng Colt 45. Nagsimula na silang mag-inuman habang nanunood ng magandang pelikula. Kahit na papaano ay magaan ang loob ni Mike dahil sa wala namang nagbago kay George matapos ang insidente ng hindi nila pagkakaunawaan. Sa pangatlong pagkakataon ay muli na namang bumalik si Cathy at inilapag ang crush ice. Umupo na ito sa kabilang sofa katabi ni George. May dala itong flavored na sanig na iinumin nito. Ito ang nakakatuwa kay Cathy. Magaling itong makisama pagdating sa ganitong mga bagay. Taliwas ni Mayan na madalas ay nahihiya at pupunta na lamang ng dining table at doon magpapalipas ng oras. Kung hindi mag-check ay nag-a-update ito ng class records ng mga bata. Mabuti pa tong si Cathy. Tugon ni Mike sa sarili na nabibilib ng husto sa misis ng kaibigan. Nandun tuloy ang pagkainggit niya sa kanyang kumparing si George. Masayang nag-inuman ang tatlo habang nanunood. May mga pagkakataong nakakapagkwentuhan din sila. Sa haba ng oras na lumipas, ay hindi namamalayan ng tatlo na 9:00 na pala ng gabi. Gaya ng madalas mangyari, ay nauna namang nalasing si George na plakda na sa sofa at nakatulog na. Lumipad tuloy si Cathy ng upuan. Magkatabi na sila ni Mike ng mga sandaling yun. Mas naengganyo tuloy si Mike dahil ngayon ay mas nakakapagkwentuhan na silang dalawa. Pasimpleng minamasdan ni Mike paminsan-minsan ang mistisang misis ni George. Mas maganda pala to pag nakainom dahil lumumula ang mga pisngi nito. Bakit ganyan ka makatingin pare? Tanong ni Cathy nang mahuli niya ang pagsulyap na ginagawa ni Mike sa kanya habang umiinom siya ng flavored na beer. Sorry Mari. Wala naman. Natutuwa lang kasi ako sa iyo eh. Palusot naman ni Mike na hindi mawari kung saan ibabaring ang tingin. Ikaw talaga Mike? Huwag kang ganyan ha. At baka mamaya, ma-inlove ka na niyan. Ayaw ko namang magalit si Maring Mian sa akin, no? Hagit-git ni Cathy. Hindi mabilis na depensa naman ni Mike sa tinurang yon ng mistisang ginang. Hindi sigurado si Mike kung talagang ganito lamang ba ang kausap. Kung seryoso ba to sa sinasabi niya o hindi naman kaya ay dahil sa nakainom lamang ito. Pero nandoon na ang kaba sa kanyang sarili. Napansin din ni Mike na medyo nagdidikit na ang kanilang mga braso sa tuwing kikilos si Cathy. Hindi na tuloy niya mapigilan ang pag-umbok sa zipper ng kanyang maong pants. Tinitingnan-tingnan pa rin ni Mike si George at nag-aalala ito na baka magising bigla ang kanyang kumpare. Malakas na rin kasi ang boses ni Cathy, lalo na kapag tumatawa ito sa mga jokes na binibitawan niya. Sa pwesto nilang iyon ay mas nakikita ng husto ni Mike nang malapitan si Cathy. Talagang ang napakaputi ng kutis nito. Nagulat siya nang mahuli siya ni Cathy na nakatingin sa hinaharap nito. Maganda ba? Tanong ni Cathy kay Mike. Halos hindi makapagsalita itong si Mike sa tanong na yon ni Cathy.
Natigilan tuloy siya. Pero imbis na magalit, ay tumawa lamang si Cathy sa kanya at yumuko pa ng kaunti para mas masilayan pa ng gusto ni Mike. Napalunok tuloy si Mike sa ginawang iyon ng kanyang kumare. Lalo tuloy siyang kinakabahan sa nangyayari. Hindi niya mabasa ang inaasal na iyon ng kumare. Ayaw naman niyang mag-assume na lantaran siyang inaakit nito. Ang iniisip na lang niya ay nakainom lang ang magandang may bahay ng kaibigang si George. Mare, uwi na ako, gabi na kasi. Putol nito sa pag-uusap nilang yun na sinasabayan pa ng pagtingin sa relo nito. Ay ganon? Iiwan mo na ako? May paglalambing na pagtatanong ni Cathy. Si Mayan kasi, baka hinihintay na ako. 9:30 p.m. na oh. Palusot ni Mike na gusto na ring makaalis dahil sa hindi na rin siya komportable sa nararamdaman at kahihiyan. O sige pala pare, ayaw ko rin naman mag-away kayo ni Maring Mayan eh. Pagpayag naman ni Cathy sa pagpapaalam ni Mike. Agad na tumayo si Mike mula sa sofa at lumabas na ng bahay. Medyo nakakaramdam na rin siya ng hilo dahil halos nakalimang bote rin silang magkaibigan. Mabuti na lamang at matibay talaga ang kanyang sikmura pagdating sa alak. Hinatid na siya ni Cathy at ito na rin ang nagbukas ng gate para makalabas ang motorsiklo niya. Lalo tuloy namang si Mike sa misis ng kanyang kaibigan. Biro mo, naka-anim na ng sunmig ay okay pa rin ito. Medyo maingay nga lang ng kaunti at lumalabas ang pagiging pilya nito na talaga namang labis niyang ikinatuwa ng gusto. Regards kay Mayan pare ha? Pahabol pang request ni Cathy sa kanya. Sige Mari, sige na isara mo na yung gate at mag-lock ka na ng pinto ha. Paalala naman ni Mike rito. Nang makatiyak si Mike na nasa loob na si Cathy ng bahay, ay tsaka niya na pinaandar ang motorsiklo at bumiyahe na rin pauwi. Araw na ng Biyernes. Ito na ang araw na nalimutan ni Mike. Bumalik na lamang ang kanyang pag-aalala nang matapos na ang maghapon nito at naghihintay na siya sa parking lot. Ngayon lamang niya naalala na ito na pala ang sandali ng paniningil ng kanyang kaibigang si George mula sa pustahang siya rin ang nagyaya. Tara na? Tanong ni George sa kanya. Oo pre, tara na. Gulat na sagot ni Mike na talaga namang kinakabahan na ng husto. Hindi niya lubos maisip na ilang minuto na lang ay malalasap na ng tuluyan ni George ang kanyang morena at chinitang misis.